Pangatlo na heartaches ng ahente, yung kausap mong kliyente na sobrang tagal mo ng kausap, napresentan mo na, pinaliwanagan mo na, nag-video call pa kayo, ang tagal mong inexplainan ng mga proseso, ng detalye, na-qualify mo naman, no, etc., etc., at mag-a-avail na. Tapos, nalaman mo, maybe sa social media post niya, dahil pinrend ka pa niya, no, nag-add friend pa sa'yo dati nung nag-i-inquire, nag-avail na pala ng property sa case naming mga real estate agent, no? Tapos sa iba nag-avail. Sa iba nag-avail yung kausap mo na kliyente. Wala na yatang magiging painful pa na makita mo yung kausap mong kliyente na na-friends pa kayo sa FB, no? Na tripping mo, etc., etc., tapos nalaman mo, eventually kumuha pala yung client mo na yun sa iba pang ahente. At ang masaklap, nung panahon o yung mga panahon na namumblema siya, hindi niya na makontak yung ahente niya, ikaw pa yung tatawagan niya o ikaw pa yung i-message niya para humingi ng tulong. May mga ganun pong senaryo na nararanasan ng mga ahente. Hindi sa'yo kumuha sa iba after mong bigyan ng magandang serbisyo, tapos nung may problema na, hindi niya na makontak yung ahente niya at ikaw ang babalikan niya. Yun po talaga ang minsan nakaka-frustrate. Hindi kumuha sa'yo pero magtatanong pa sa'yo eventually. No? Although part talaga yan ng ating mararanasan bilang ahente, pero pwede rin nating tignan sa positibong pananaw, no, na bakit kaya siya nag-avail sa iba instead na sa'yo? Baka may nabanggit ka, baka merong hindi ka nasabi, no? May mga ganon. Kaya pwede rin natin siyang tignan in a positive way na meron kang something na matutunan doon na pwedeng mas mag-improve ka pa as a salesperson, no? At o pwede rin na binabalikan ka niya kasi eventually niya lang na-realize na ikaw pala yung mas tamang ahente sa kanya, no? Pero ganun pa man, kailangan nating maging positibo sa mga ganung experiences natin bilang isang ahente dahil normal po yan na mararanasan po natin.